kung hindi natin papansinin yung issue ng climate change, ano po ba yung pwedeng mangyari? Kokonti ang ani ng palay at kokonti ang huli ng isda. For every 1 degree increase in global average temperature, magkakaroon ngayon ng 10% drop in rice production. Nagkakaroon ng epidemics where there was no reported diseases before. Dati, ngayon merong biglaan. Pag pinagsama-sama mo yung impacts ng pagtaas ng level ng ating dagat, ang senaryo na ito nakakatakot. Maraming isla ang nanganganib mawala sa mapa. Dumating na nga ba sa Pilipinas ang kinatatakutan ng buong daigdig? Unti-unti na raw nating nararamdaman ang epekto ng nagbabagong klima dahil sa global warming. Sa Bawang La Union, isang bayan ang nilalamon ng tumataas na karagatan. Dito naman sa General Nakar sa Quezon, tumaas ang kaso ng dengue at malaria. Naglipa na kasi ang mga lamok na mas nabubuhay sa mainit na klima. Dumadalas at lumalakas ang buhos ng ulan sa Bicol. Hindi raw malayong maulit ang landslide noon sa Ginubatan. Ang Artex compound sa Malabon hindi na iniwan ng baha. Pero ang mas nakababahala, posibleng mangyari din daw ito sa buong bansa. Pag nagpatuloy ang pagbabago ng klima, maaaring tumaas ang tubig dagat at sa 1 metrong pagtaas lang nito, pwedeng lumubog at permanente ng bahain ang maraming lugar sa Pilipinas. Narito na nga ba sa atin ang mga senyales ng climate change? Ito na nga ba ang mga palatandaan ng napipintong pagkawasak ng buhay sa buong daigdig? Ito na nga kaya ang signos? Sinasabing ang global warming o ang pag-init ng mundo ang pinakasanhi ng pagbabago ng klima. Nagkakaisa ang maraming siyentipiko sa paniniwalang mas mainit na ang mundo natin ngayon ng halos 1 sentigrado. At tayo ang dapat sisihin kung bakit nagkaganito. Sa iba't ibang panig ng mundo, nakikita na natin ang epekto ng umiinit na temperatura. Natutunaw na ang ice glaciers at polar caps. Ang mismong tirahan ng mga polar bear nalulusaw na rin. Ang tumitinding init din ng klima ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malawakang bushfires sa Australia. Dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig dagat, nawalan na rin ng tirahan ang maraming residente ng Kiribati Island sa South Pacific. Ang umiinit at temperatura naman ang sinisisi kung bakit nanunuyot na ang pamosong Amazon River sa Brazil. Dito sa Pilipinas, ang pabago-bagong klima ang isang malinaw na ebidensya na nararamdaman na nga natin ang global warming. Kasama ang mga reporter na sina Howie Severino, Maki Pulido at Rafi Tima, tinipon ng GMA News and Public Affairs ang ilan sa mga eksperto. Sa pangunguna ni Dr. Josefino Comiso, Senior Research Scientist ng National Aeronautics and Space Administration o NASA, na nanggaling pa sa head office nito sa Maryland, USA, upang pag-usapan ng mga ebidensya ng nagbabagong klima ng Pilipinas.
Dr. Comiso, bakit kailangan pag-usapan yung issue ng climate change dito sa Pilipinas? Importante kasi nandito tayo sa tropiko. Ang impact ng maliit lang na chance ng climate masyadong malaki. Masasabi natin yung Pilipinas na sa frontline. Nasa harap tayo ng laban nito. Meron na bang palatandaan? Ang pinaka-popular na palatandaan ay ang coral bleaching. Ang coral bleaching, sinasabi nila ay misnomer yan dahil hindi naman talaga lang sa coral nangyayari yan. Marami pang ibang mga hayop sa dagat na nagbi-bleach, namumuti. Sobra yung ulan na nagdudulot ng pagbaha at mga landslides nga sa ibang lugar. Yung dami ng ulan, hindi naman nagbabago yung total amount. Pero kung ang titingnan mo ay per event, mas marami yung ulan niya. Tapos nagkakaroon ng epidemics where there was no reported diseases before dati. Ngayon, merong biglaan. Kung hindi natin papansinin yung issue ng climate change, ano po ba yung pwedeng mangyari? Tayo ang number one victim ng climate change. Nararapat lang talagang paghandaan natin ito. Kukonti ang ani ng palay at kukonti ang ani ng isda. Dahil sa ang Pilipinas ay isang mahirap na bansa, mas marami rin ang magiging mas mahirap sa atin. Kung narito na nga sa Pilipinas ang mga palatandaan, handa na ba tayong harapin ito? May magagawa pa ba tayo para pigilan ang banta ng nagbabagong klima? Alam mo ba, ang TV na naka-standby mode ay kumakain pa rin ng kuryente. Pati na rin ang cellphone charger na naiwan sa saksakan. Kaya mas mainam na bunutin ang plug sa saksakan. Nakatipid ka na sa electrical bill mo, nakatulong ka pa sa environment. O di ba? Simple lang. Ang bagyong Rimon na naging mitsa ng Legazpi at Ginubatan landslides ay tinaguri ang World's Deadliest Disasters of 2006. Senyales daw ang bagyong ito ng pabago-bagong klima. Pinapalagay ng mga siyentipiko na mga super typhoon na gaya ng Riming at Milenyo ay magiging madalas pa at pangkaraniwan. Yung relationship ng extreme weather event sa climate change is isa siyang impacts kung saan pag nagkaulan, sobra-sobra yung ulan na mararanasan natin. At pag wala namang ulan, sobrang tagtuyo naman na umaabot na sa punto na magkakaroon tayo ng drought. Kung bakit nangyayari yun at bakit tayo apektado ng gusto ay dahil nandito tayo, napalibutan tayo ng karagatan, di ba? Ang geography ng Pilipinas. Natatagpuan tayo sa tinatawag na Pacific Typhoon Belt. Yung moisture dyan, manggagaling sa dagat. Kaya isa sa mga contribute yan sa maraming ulan na makakapagpabaha. Isang palatandaan din ng nagbabagong klima ang abnormal na pag-ulan sa di inaasahang lugar at panahon. Kapuna-puna rin ang dami ng ulan na bumubuhos sa loob lamang ng maiksing oras. Kaya ang resulta, flash floods. Karon lang ko makasulayan Hindi akong sige pagkakadako na ko ito karon makakuan. Karon lang yun siya. Sa buong buhay ko, hindi lang kami nakaranas ng ganito. Pusok. Nitong nakaraang Marso, simula na sana ng tag-init pero biglang bumuhos ang napakalakas na ulan sa bayan ng Kalinan sa Davao del Sur. 2 oras lang ang itinagal ng ulan pero mabilis na umapaw ang ilog. Sa lakas ng agos, binakbak ng tubig ang isang parte ng lupa at lumikha ng isa pang lagusan. Maraming puno ang nawala sa pinag-uugatan. Matagal na ako dito, ngayon lang ako natakot ng masyado kasi ngayon ang pinakamalaki.
Niiyak ako kasi masakit sa akong kalooban. Ang bahay ko nasira. Hindi ko alam kung paano ako makakabangon ulit. Mahigit 200 pamilya ang kinailangan lumikas. 15 pamilya naman ang nawalan ng tahanan. Kasama na ang pamilya ni Aling Hinera. Masakit sa amin! Meron na kami tirahin! Gusto na ko, dili na mo usab ang... Nananalangin ako sa Panginoon na hindi na maulit yung pagbaha at magkaroon na kami ng sariling bahay. Kapag ang malakas na ulan ay nakipagsabwatan sa iba pang puwersa ng kalikasan, kaya nitong wasakin ang isang bayan. Ganito ang nangyari sa Ginubatan, Albay. Nang tamaan ito ng sunod-sunod na super typhoon, ang malakas na buhos ng ulan, sinamahan ng rumaragasang putik mula sa Bulkang Mayon. Ilang bayan ang nalibing. In Albay, calamity here is very, very natural. Natural talaga sa amin yan. Pero yung nangyaring tong dumaan yung Milenyo, Reming at Sinyang, ay talagang iba yung nangyari. Iba yung naramdaman ng tao. Nabago yung landscape ng buong probinsya. Ang dating masaganang Nayon, ngayon, isang ghost town na. Ang mga taong hindi nakalikas, natabunan ng gumuguhong buhangin na galing sa Mount Mayon. So dito, masagana ang mga tao, may mga pananim dyan. Kasi ano ito, maraming palayan to. So, ngayon, ano pang babalikan ng tao? Wala na. Lahat ng tao, wala nang ibabalik kasi patay na din sila. Oh. Biglang umulan, hindi sila nakalabas. Naanod na lang Naanod na lang sila. Itong community dati Pero ito na lang natitira na makikita natin. Ito na lang. Yung iba nasa ilalim na ng mga Wala na. Inanod na. Nalukalubog na at inanod. Putol lahat ng tulay. Hinahangaan pero tila higit na kinatatakutan ng mga Bicolano ang Bulkang Mayon, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon. Tinuguri ang perfect go na Mount Mayon. Pero pag tinignan nyo sa malapitan, ang isang malaking bahagi nito ay mukhang malapit na ang matibag. Pag nangyari yon, maaring malibing muli ang mga bayan na nasa ibaba ng bulkan. Kung magkakaroon ng patuloy na malakas na pag-ulan gaya nung nakarang February, ito ay isang palatandaan na pwede nating bantayan na baka magkaroon ulit ng lahar. In cases like disasters na naranasan ng bansa natin, all these things were triggered by abnormally large amounts of rainfall. Malapit sa bulkan, isang trahedya ang tila nagbabadyang maganap. Isang maliit na bahagi lang to na napakahabang ground crack dito sa Libon, Albay. Sa susunod na bagyo, maaari itong maging sanhi ng malaking landslide tulad na nangyari sa Ginsaogon.
Sinimulan na ng lokal na pamahalaan ang paghahanda para maiwasan ang isa na namang trahedya. Dahil prone to typhoons ngayong Bicol, talagang dapat maghanda sila. Kasama na sa mga sermon ni Bishop Lucilo Quiambao ang usapin ng global warming upang maihanda niya ang kanyang mga parokyano sa mga maaari pang maganap. These disturbances in atmosphere is caused by the global warming. And the global warming is due to our carelessness in the care of nature. Hindi ko naman masabing kagawa ng Diyos. Hindi ko naman masabing kagawa ng tao. Kagusto na rin ng Panginoon kasi marami na rin ngayon taong hindi nakakaalaala sa Panginoon. Kaya, siyempre, sabi nga may mga dahilan para kung minsan magbago ang tao. Sabi nga nila, kagawa ng Diyos sa Anya yan, hindi ako naniwala. Pero kalikasan na ng may gawa na noon eh. Sa mga lugar tulad ng Albay, ang banta na nagbabagong klima, ramdam na. At para sa mga taga rito, dasal na lang ang natitira nilang sandata. Almighty Father, we acknowledge our sins against you and the rest of creation. Global warming is upon us.